from Psalms 35 verse 27. Praise the Lord. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant. Yes. Tandaan natin, we have favor his righteous cause. Ano ba yung righteous cause? Pag sinabing righteous cause, at ikaw ay nagpakita kahit pa man ng favor, pabor. Ang ibig sabihin niyan, dahil sa kanyang righteousness, ikaw ay nanindigan. Pag ikaw ay nanindigan for the righteous cause of God, you will shout for joy. You will be glad. Bakit? It is a sure victory. Tingnan mo si Shadrach, Meshach, and Abednego for the righteous cause. Hindi sila sumamba sa Diyos-Diyusan for the righteous cause. Hindi sila nag-inom ng alak during their OGT or training doon sa ilalim ng palasyo ng hari. Si Daniel hindi huminto sa kanyang regular prayer kahit meron ng decree. Alam na niya na merong decree na sino mang mag-pray sa kanyang Diyos, itatapon doon sa lion's den. But for the righteous cause, mas pinaboran nila ang righteousness ng Diyos. So, natupad. They rejoice. They were glad. Bakit? Hindi tumalab yung parusa na dapat ipaparusa sa kanila. Because for the righteous cause, hindi sila nagpakita kahit pa man ng kaduwagan. Hindi sila nagpakita kahit pa man ng pag-waver ng kanilang obedience and faith dyan sa ating buhay na Diyos. Di ba? It turned out to victory ang nangyari sa buhay nila. Na-convince pa nila ang hari na mapaniwala sa buhay na Diyos. Nahayag pa ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa madla among the people. So, ganun po sa buhay din natin. For the righteous cause, let us stand in favor to God. Dahil mapapasaya tayo ng Diyos. Papaligayahin tayo ng Diyos. Alam na ng Diyos anong gagawin niya. Alam na ng Diyos anong dapat mangyari sa buhay natin pag ginawa natin yan. Alam na ng Diyos how to save us, how to rescue us, how to bless us, how to promote us. Kaya sinabi dito, let them say continually, you will never stop. You will never cease. Let the Lord be magnified. Huwag tayong huminto sa paglaging pagsasalita. Let the Lord be magnified. Lagi siya ang ating imamagnify. Lagi siya ang ating ipapalaki. Hindi sino man, hindi sarili natin. Dapat continuous natin itong gagawin non-stop. Praise the Lord. Which hath pleasure in the prosperity of his servant. Kaya hindi pala masama mag-prosper. Hindi pala masama mag-prosper. Hindi pala masama tataas ang antas ng iyong level sa buhay sa sanglibotang ito. Hindi pala masama yan. And when in fact, merong pleasure ang Diyos sa kanyang mga servants. Kapag sinabing servants, pastor ka man, membro ka man, sino ka man, as long as you serve God, as long you follow God, as long you obey God, you are part of the servants of God. You are part of the body of Christ. Meron siyang pleasure sa prosperity
ng lahat ng kanyang mga servants. Pero gusto niyang ipagawa sa atin, let us continually magnify God. Hindi ang ating sarili. Praise the Lord. Bakit kailangan talaga natin ito? Tingnan mo anong nangyari kay Kibuloy. Kung kailan natapos yung mega, pinakamalaking doom o dome, wala na siya doon. Hindi mo na siya makita doon sa loob. Dapat nandoon na siya, nagpipreach na siya. Dapat na siya doon. Tumutungtong na siya doon sa kanyang stage. Wala na, wanted na siya. Wanted na. Bakit? Obserbahan mo yung pananalita niya. Ang sarili na niya ang minamagnify niya. Ang sarili na niya ang pinapalaki niya. Kaya ito, tandaan natin ito. Let everyone continually say, let the Lord be magnified. Hindi sa atin. Praise the Lord. Hindi ang sarili natin. Alam nyo ba na isang delikado na pwedeng maglaglag sa servants of God? Alam nyo ba, isa dyan ang prosperity. Isa ang prosperity. Kahit sino sa atin. Kayo dyan na nandyan, kami dito na sa pulpito. Mag-ingat tayo sa prosperity. Tandaan natin lagi itong instruction ng Diyos. Yes, mayroong pleasure ang Diyos sa prosperity natin lahat. Pero ang instruction ng Diyos sa atin, let everyone say continually, non-stop, let God be magnified. Ang ating sarili, wag nating i-magnify. Wag tayong magmayabang, wag tayong magmataas, wag nating kalimutan ang Diyos, wag tayong maging self-centered. Kailangan continuously doon sa Diyos. Kasi itong prosperity na ito, isa ito na pwedeng magbagsak sa atin. Basahin natin. Job 15:21. Praise the Lord. A dreadful sound is in his ears. In prosperity, the destroyer shall come upon him. See? Pag hindi tayo marunong mag-handle sa prosperity na ito, yung bang naging successful ka sa larangan ng iyong pamumuhay, sa larangan ng iyong gawain na pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, dahil ang Diyos pinili ka, niligtas ka, at gagamitin ka niya. Hindi kay pinili tayo, gagamitin tayo para sa ganon, magmayabang tayo. Hindi. Hindi kay pinili tayo, pinagpala tayo, para gamitin tayo niya. Tapos pagdating lang pala ng panahon, kalimutan na natin ang Diyos. Pagdating lang pala ng panahon, magsabi na tayo sa sarili natin, sino ba yung Diyos? Hindi ko mang kilala yan. Parang i-deny mo na siya. Ano ba yung mga batas niya? Hindi ko naman kailangan yan. Ano ba yung mga statutes niya? Hindi ko na kailangan yan. Dahil hayahay ka na. Dahil nakalipad ka na. Huwag nating gawin yan. Huwag nawang mangyari sa buhay natin yan. Kasi pagdating ng prosperity, sinabi dito, the destroyer shall come upon us. Pag hindi tayo marunong mag-handle nito, both sides, kami na nagpipreach, nasa spiritual, kayo rin dyan na nasa material, pero pareho tayo servants of God. Pareho tayo ginagamit ng Diyos. Kung wala kayo, hindi kami maging successful. Kung wala kami, hindi rin kayo maging successful. Pero ang totality nito, kung wala tayo sa Diyos, walang maging successful sa atin. Praise the Lord. So, ingat tayo sa prosperity. The destroyer will come
upon us. Pero, kung atin namang isipin, nagagalak ng pala ang Diyos sa ating prosperity. Pero meron tayong kasamang pag-iingat. Meron tayong kasamang paging cautious. Kaya meron ditong isang tao na alam na niya na ang destroyer darating sa buhay niya in his prosperity. Anong sinabi niya? Katulad natin, alam pala natin na ganun. Anong dapat natin gawin? Basa, Psalms 30 verse 6. Praise the Lord. And in my prosperity I said, I shall never be moved. Yan. Huwag tayong mamove in our prosperity. May mga katangian kasi na tao sa sanglibutang ito. Pag naging mapera, pag naging mayaman, nagbabago ang anyo ng kanyang pag-uugali. Naging matapobre, naging mayabang, naging matigas ang puso, naging nagmamataas, at lalo't higit sa lahat, hindi na kumikilala sa Diyos. Sa mga bagay na yan, huwag nawa mangyari sa atin yan. We should not be moved. Obedient pa rin tayo sa Diyos. Matakutin pa rin tayo sa Diyos. Humble pa rin tayo. Meek pa rin tayo. Faithful pa rin tayo sa Diyos. Bakit? Pag nag-prosper ka sa sanglibutang ito, that is not your final destination. That is not your final destination. Anong ibig sabihin final destination? That is not your final state. Temporary lang yan. You are not yet reached your destination. You are just in the middle. So, kailangan huwag tayong mamove. Praise the Lord. Kailangan makarating tayo sa ating destination, which is the kingdom of God, which is eternal life. Dapat makarating tayo doon. So in our prosperity, we should not be moved. Kasi itong prosperity na ito, na kinagagalak ng Diyos sa atin lahat na mangyari, kabahagi lang yan sa pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kabahagi lang yan sa pag-fulfill natin sa will of God para mag-glorify ang Diyos, para ma-magnify ang Diyos, para maging fruitful tayo, para mag-abound tayo sa mga gawain ng ating Panginoong Diyos. But the finality is not yet there. That is why we should never be moved. Praise the Lord. Huwag tayo mamove dito. May tao dito na hindi niya alam na habang hinahanap niya ang Panginoong Diyos, naging prayerful siya, naging matakutin siya sa Diyos, naging obedient siya sa Diyos, nag-prosper siya. Yan, tandaan natin. Bakit nag-prosper ka? Because you seek God. Bakit ka nag-prosper? Because you obey God. Bakit ka nag-prosper? Because you believe God. Therefore, huwag kang umalis sa Kanya. Kaya kung umalis ka sa Kanya, babagsak ka. Kung umalis ka sa Kanya, mahuhulog ka. Kung umalis ka sa Kanya, hindi ka makakarating sa final destination mo. Kaya ganun ka-importante. O, tingnan mo yung isang tao dito na nagngangalang Uzziah. Habang hinahanap niya ang Diyos, nag-prosper siya. Basahin natin. 2 Chronicles 26:5. Praise the Lord. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Yan. Hinanap niya ang Panginoon. Kinamit ang Diyos, ng Diyos ang propeta to guide him, to instruct him. Nag-prosper siya. Praise the Lord. Because the instruction of God is a sure instruction.
The instruction of God is a certain successful. Maging successful ka talaga. So nag-prosper siya. Ang kaso, ang problema, hindi pa siya nakarating sa kanyang final destination. In the middle pa lamang, winala niya ang Diyos sa buhay niya. Hindi na ang Diyos ang giglorify niya, kundi ang sarili na niya. Gumawa na siya ng sarili niyang pamamaraan. Hindi na ang daan ng Diyos ang kanyang sinusunod, samantalang nung panimulain pa, sumusunod siya sa daan ng Diyos by the prophet of God. Nung nag-prosper na siya, akala na niya he can do it by himself. Kaya yan ang mahirap sa buhay natin. Natuto ka lang ng konti. Akala mo kaya mo na magsarili. Natuto ka lang ng konti. Pinagpala ka lang ng Diyos dahil humanap ka sa Diyos. Akala mo kaya mo nang mag-isa. Hindi po. Without Him, we can do nothing. Yan lagi ang tandaan natin. Praise the Lord. Ingatan natin ang ating buhay na niligtas ng Diyos, na pinagpala ng Diyos, na ginagamit ng Diyos. Huwag nating hayaan in our prosperity, the destruction will destroy us. But rather in our prosperity, let us never be moved. Praise the Lord. But lalo tuloy nating purihin, lalo nating i-exalt ang Diyos sa buhay po natin. Yun ang dapat mangyari. So anong nangyari kay King Uzziah? Nang nag-prosper na siya, naging strong na siya, naging mayaman na siya, naging na siya? Anong nangyari? Na ikinasira niya, na hindi niya nabantayan sa sarili niya. Basahin natin. 2 Chronicles 26:16. Praise the Lord. And when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Yan. Nung naging strong na siya, lumakad na siya sa pride niya. He transgressed the law of his God. Giviolate na niya ang law of God. He burned incense that he supposed not to perform, but it should be for the priest only. So ibig sabihin niyan, nag-exceed na siya sa limit na binigay ng Diyos sa kanyang buhay. Alam mo anong nangyari sa kanya? Bigla siyang naging kitongin, naging leper person siya. Pero ang problema ni King Uzziah, hindi nag-humble. Hindi siya nag-humble. Sinaway siya ng mga priest. Naggalit siya. Nung naging kitongin siya, he hold his pride. He hold his pride. May mga tao na gano'n na hinuhold pa rin ang pride kahit pinalo na. Hinuhold pa rin ang pride kahit sinaway na, kahit binagsak na ng Diyos. Ayaw pa rin magpakumbaba. Yun ang delikado. Sana, nung nagmamataas siya, pinalo siya ng Diyos, dapat nag-humble siya para hindi siya tuluyang ma-destroy. Kaya itong prosperity na ito, yung sinabi kanina, destruction will come unto us kung hindi tayo mag-ingat. Pantayan natin ito lahat. Praise the Lord. Alam mo si King Uzziah, namatay na lang, hindi pa nag-humble. Anong sign? He was out from the church. And he died as a leper. Indication he never forgiven. Or he was not forgiven, and because he never humbled himself. He died being outcast of the congregation. He died being a leper. Basahin natin. 2 Chronicles 26:21. Praise the Lord. And Uzziah the king was a leper unto the day of his death,
and dwelt in a several house, being a leper, for he was cut off from the house of the Lord. And Jotham his son was over the king's house, judging the people of the land. Wala na, hindi na siya nakabalik sa house of the Lord. Pag hindi ka na nakabalik sa house of the Lord, meaning to say, you hold your pride. You never humbled. You keep it till you die. So destruction destroyed him. Not only in his kingdom, not only in his economy, not only in his personality, but in his soul, he was destroyed totally. What caused prosperity? So mag-ingat tayong lahat. Praise the Lord. But rather let us say, let God be magnified. Let God be glorified in our prosperity. God hath pleasure to His servants. Dahil pinaprosper tayo lahat ng Diyos para mag-glorify siya, para ma-magnify siya. This is part sa paggamit ng Diyos sa buhay natin dahil gagamitin tayo ng Diyos. Second, may naman tao dito na nagmataas na naman. At hindi mo akalain yung tao na yun na magmamataas because that man not well known of being disobedient, but that person is well known for obedient, for being obedient. Sino yan? Basahin natin. 2 Chronicles 32:25. Praise the Lord. But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up. Therefore there was wrath upon him, upon Judah and Jerusalem. Yan. King Hezekiah. King Hezekiah was well known of being obedient, righteous. King Hezekiah got sick and he begged for God's mercy, and his years was added for 15 years. Obedient siya. Praise the Lord. Nakalusot sa kanya yung pride. Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him. Pinagpala siya ng Diyos, hindi siya nag-render. Hininto na niya ang pag-render unto the Lord. Hininto na niya ang pag-glorify sa Diyos. Hininto na niya ang pag-honor sa Diyos. In spite of all the blessings he received from God. Hininto na niya. Lahat ng mga benefit na ginawa ng Diyos sa kanya, hindi na siya nag-render ng Diyos. Ano bang i-render mo sa Diyos out of all the benefit you receive from Him? Honor Him. Glorify Him. Serve Him. Praise the Lord. For his heart was lifted. Nagmataas na siya sa kanyang sarili. Therefore there was wrath upon him and upon Judah and Jerusalem. Damay lahat. Pag ang hari ang hindi manindigan, papunta yan sa ibaba. Malaki. Kasi ang hari will be affected if his people shall be destroyed. Destroy ka rin. Parang politiko. Ang hari, parang politiko yan. Pag nasira yung people, sira ka rin. Kasi nakalaan sa people yung support mo eh. O pag sisirain ng Diyos yung people mo, dahil disobedient ka na hari, sira rin yung pagkahari mo. Wala ka rin maitatayo sa sarili mo. O kaya yan ang tandaan natin. Mabuti na lang si King Hezekiah nag-humble. Praise the Lord. Unlike kay King Uzziah. Mabuti na lang nakabawi siya. Mabuti na lang nakarepent siya. Muntik na sana. Kaya malaking ano ito sa atin, lesson. Basahin natin yan. 2 Corinthians 32 verse 26. 2 Chronicles 32:26. Praise the Lord. Notwithstanding, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart,
both he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord came not upon them in the days of Hezekiah. Yan. Praise the Lord. Mabuti nag-humble. Di ba sinabi ko dito? Kung yan si Kibuloy, kung mag-humble yan, hindi sa tao, hindi sa presidente, hindi sa Amerika, hindi sa kanino paman. Kung mag-humble yan sa mata ng Diyos, i-acknowledge niya lahat ng kanyang pagmamayabang, pagmamataas, may solusyon pa yan. Buhay pa naman yan eh. Pero kung hindi yan mag-humble at i-hold niya yung pride niya hanggang ikamatay niya, nang nangyari yung dito sinabi, in his prosperity, destruction come upon him. Sa atin naman, wag natin yan pahintulutan. Because that is possible na mangyari din sa atin yan. Praise the Lord. Ganon yan. Kaya winawarningan tayo lagi ng Diyos. Kung ano mang lalabas sa bibig natin na continuously, let God be magnified. Let God be glorified. Kanya-kanya tayong binigyan ni Jesus ng assignment. Never tayo mag-claim ng performance natin. Never tayong mag-claim ng anumang nagawa natin. Never. Do not put in your name. Do not put in your personal account. Give to God all the glory and the honor, and let God put it in our account someday. Praise the Lord. Alam mo ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Pag naniwala ka sa Kanya, naging obedient ka sa Kanya, naging matakotin ka sa Kanya, ang tendency niyan, God will bless you. The blessing of God, that is generalized, general term yung blessing. You are blessed by God. Pag sinabing you are blessed by God, naka-attach na yan yung prosperity. Part na yan. Kasi ang prosperity, more on literal, financial, material. Pag God will bless you, that is everything. Good health, financial, protection, peace, joy. Ano yung mayaman-mayaman ka, nandoon ka nakatira sa ICU? You are not blessed. Ano yung mayaman-mayaman ka, wala ka namang peace? You are not blessed. Prosperity is just part of God's blessings to us. Praise the Lord. So let not prosperity destroy us, but rather let us never be moved. Let us say continually, let God be magnified. Let God be glorified in our prosperity. Maganda i-mix natin yung God prospered us, but we remain meek. Praise the Lord. That is beautiful. Pinasper ka ng Diyos, but you remain meek. That's good. Yan yung gusto ng Diyos na makita sa atin. God prospered you, but you remain meek. And that meekness must go on until your destination, until the end. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 149 verse 4. Praise the Lord. For the Lord taketh pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation. Yan. Meek ang hinahanap ng Diyos. Pag sinabing, the Lord taketh pleasure in His people, the Lord taketh pleasure in the prosperity of His servants, of His people. But He is seeking such meekness na makita niya sa atin lahat. And He will beautify the meek with salvation. Salvation that is final destiny. Salvation that is our destination, final destination. Praise the Lord. Hindi kayo nag-prosper ka dito, hindi ka pa nakarating sa destination mo. Na-crash ka para kang eroplano. Ang lungkot kaya niyan. Naalala niyo yung
MH370 hanggang hindi pa nakita. Daming pinapalabas dyan sa FB nakita. Puro lang yan mga naghanap lang yan sila ng mga viewers para magrami yung viewers nila. Pero in reality, wala. Magagaling lang sila maggawa ng kwento at mag-edit ng mga picture. But that is not the real. Anong naramdaman ng mga pamilya nandoon sa Beijing na naghihintay sa kanilang loved ones? On that day, the expected arrival, they didn't arrive in the port or the airport. Ang lungkot, hindi nakarating sa destination. Ganon din sa buhay natin. Our final destination is the salvation, the great salvation of our soul. Ngayon, nag-serve ka kay Jesus, God prospered you. Hindi mo nabantayan. Distraction is approaching you. Na-move ka ngayon. Nagmataas ka ngayon. Kinalimutan mo na ang Diyos. Nagbayabang ka na sa sarili mo. Hindi ka na makarating yan. Makras ka talaga yan. Distraction. Kapag sinabing distraction, wala ka talaga. Patay ka talaga. Katulad ni King Uzziah. Kawawa, sayang. Mabuti na lang si King Hezekiah. Nakabawi. Nagkaroon siya ng turbulence. Malapit na siyang makras. Nag-humble siya. God made him to fly again until he reached the destination. King Hezekiah died with the hand of God, in the hand of God. Praise the Lord. He reached the destination safely. Kaya, i-mix natin yan, ha? Prosperity, not because of who you are, but because you seek God. Prosperity, not because of who you are, but because you obey God. Prosperity, because God bless you. Prosperity, because God entrusts more things to you. Prosperity, because God hath pleasure sa buhay mo dahil obedient ka. But do not forget, yung meekness, maintain. Yung kapakumbabaan, maintain. Yung ating bibig, huwag magsalita na, oy, ako nag-pioneering dyan, ako may karapatan dyan. Oy, ako ang lahat nagpunta dyan. Mas ako dyan. Ako ang karapat dapat sabihin na ako, hindi sino pa man. Para bagang nag-aagawan na ng tinatawag na performance, huwag nating gawin yan. Never yan lalabas sa bibig natin. God forbid. But let us say continually, let God be magnified. Let God be glorified. Praise the Lord. Tandaan natin yan. Pag nakita ng Diyos sa atin na nag-prosper tayo at meek pa rin tayo, gagawin ng Diyos yung kanyang eternal covenant. Makakarating tayo sa ating final destination, the salvation. Last verses, basahin natin yan. Jeremiah 32:40 hanggang 41. Praise the Lord. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Yea, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this land assuredly, with my whole heart and with my whole soul. Ayan. Eternal covenant ang i-establish ng Diyos sa atin. Pag nag-prosper tayo, subalit meek pa rin tayo. Pag nag-prosper tayo, humble pa rin tayo. Pag nag-prosper tayo, obedient pa rin tayo. Pag nag-prosper tayo, we honor still God. Still we honor God. Still we magnify God. We never bring ourselves as the picture among men. Hindi tayo ang nag-a-appear na nilalagay natin yung picture natin para makita ng tao, para purihin ng tao. No! But we put God alone to be glorified, to be honored, to be praised by all, including you. Praise the Lord. Pag nakita yan ng ating Panginoong Diyos, i-establish niya ang covenant niya, which is eternal covenant. Maging masaya ang Diyos. Sinabi dyan, I will make an everlasting covenant with them,
that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Yea, I will rejoice over them to do them good. I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul. Dalawa yan. Pag itatanim ka niya sa land na yan, dalawa yan. Here and up there. There will be a new earth and heavens. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Kaya ang theme natin ngayong June 15, sa paglilingkod natin kay Jesus, huwag kang mawala sa sarili mo. Press toward the mark of the prize of the high calling of God. Para hindi tayo maging cast away. Na habang gumagawa tayo sa gawain ng Diyos, huwag kang mawala sa direksyon mo. Siguraduhin mo, ligtas ka, para makaligtas ka pa ng maraming kaluluwa. Praise the Lord. Hindi kay nag-prosper ka, busy ka sa gawain, ganun. Tapos nalihis ka na, nag-walk ka na sa pride, nangaway ka na, nagpula ka na sa iba, binagsak mo na yung iba, i-criticize mo yung mayabang ka na. Huwag nating gawin yan. Let us remain meek. Let us remain humble and let us render God out of all the benefits na tanggap natin sa Kanya. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Ayaw ng Diyos, sino man sa atin, hindi makarating sa ating final destination. Let us remember, God hath pleasure in the prosperity of His servants, but His servants must remain meek and say continually, let God, not us, not me, not you, shall be glorified, shall be magnified. Let God alone. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.